So yun, at dahil umaga na, back to work na tayo mga idol. Kagabi hindi natin talaga kayang tapusin. Kahit i-overtime natin 'to, sasakit lang ang mata natin at saka katawan natin. So, dun nga pala sa nagpunta rito kagabi, taga Marilao. Shoutout sa'yo idol ha, at maraming salamat sa kuwentuhan kagabi at meron akong mga napulot na tips about dun sa alam mo na, basta yun. So, dun ngayon sa sistema natin, bali hindi natin na-curve yung mga kinakailangang tapusin dahil nga pagod na ang katawan. So, dito ngayon sa sistema na gagawin natin, so papakita ko muna sa inyo yung mga gagawin natin dito. So, nabalatan na natin lahat ng dapat balatan. Then, ito ngayon, paninipisin natin. Ito, paliliitin natin. Ito, paliliitin natin. Tapos ito, bibiyakin natin. So, tapos, yung iba, enhance natin pa. Paliliitin natin lahat yung mga nandyan na malalaki na dulo. Tapos, kung mapapansin nyo, bakit may wire na guide? So, ayan mga idol yung gagawin natin foliage sa kanya. Yan mismo yung kabuuan ng puno na to. At sa isang puno, maraming magiging sudo. So, ano ba yung sudo? So, siya yung parang i-create natin na maliit na apex. Pero hindi siya yung mismong, hindi siya yung mismong apex. Kumbaga, para magpapulbok lang tayo. Kagaya nito, itong sanga na to, nakaseparate yan eh. Kapag ka nasa side tayo, ayan, kita nyo? Diba? So, para humighlight, gumandang tignan yung pagbagsak ng baba. Kasama naman yung paglagay natin ng sudo na maliit na apex sa front. Ayan. So, lumalabas kasi sa puno, the more mas maraming sudo, mas maganda po. Ngayon, kung mapapansin nyo yung mga gawa ng ibang bansa na modern, kagaya ng mga Indo. So, natutuwa ako sa design nila kasi natural na natural yung yari ng foliage nila. So, pag nakikita ko kasi yung puno sa atin din sa Pilipinas, parang ganun yung naging sistema. Kung titingin kayo sa mga mangga, acacia, so mayroon talagang ganung form ng foliage na nagaganap. So, dito, sa bali dito sa front, magkakaroon tayo dito ng sudo. So, ayan, sudo. And then, nakita nyo to? Yan, meron siya negative space. So malamang na magkakaroon to dito. So, hindi yan pantay, yung sudo nito at sudo niyan. So, pag tinignan nyo sa side, ayan, nasa gitna ito, ng dalawa. Diba? Then, ito ngayon, magkakaroon din dito ng sudo sa part na yan. Dahil kung mapapansin nyo, ang laki nito. Diba? Ang laki niyan. So, siguro, nasa, 65% ang laki doon sa ating main trunk. Then, pagdating ngayon sa back, meron din yan sa back. Ito. Ito nyo to. So, hindi ko na lang nilagyan ng wire para hindi na masyado, kasi hindi na makita yan dyan sa paglalagay ng wire na yan eh. Then, magkakaroon din dyan sa side. So, sabihin, pag ginawa natin yung puno na to, back to back yung magiging itsura niya. Paligod man tayo, magandang tignan yung puno natin. So, kailangan, pag nag-create tayo ng puno, kahit nasa likod tayo, parang front pa rin tignan. So, kahit nasa side tayo, parang front pa rin tignan. So, ibig ko sabihin, kapag sinimulan natin ng malinis sa baba hanggang taas, so kahit saan yung tignan angulo yan, talagang magiging parang tignan yan. Kahit mapa-back ka, mapa-side ka. So, masarap tignan yung puno dahil malinis mula baba hanggang taas. So, ngayon, nakita nyo na yung develop na magiging foliage niya. So, ganyan yan. Ganyan kalaki, ganyan kalapad. So, yan yung height niya. So, ito ay papasok ng large size na yung puno na to. So, ngayon, magsisimula na tayo dito mga idol. Hopefully, matapos natin ngayon yung workshop ng katawan. Then, mamaya ipapower spray natin. Tapos, bago natin wiringan. So, take note mga idol pagka bumili ko ng materyales, hindi ko yan binabrush pagdating sa bahay. Alam dumating sa aking materyales, hindi ko siya nililinis. So, ang ginagawa ko, binababad ko lang muna sa tubig na merong B1. So, siguro, pagka talaga dehydrate siya na pagka 3 linggo na siya sa shipping, so binababad ko yan ng 1 araw sa tubig na merong B1. So, ito muna yung uunahin natin. So, mas maganda, wag na muna natin makinahin para tayo sa kuryente.
Tsaka hindi masyado mapuwersa yung makina natin. So gagamitan muna natin siya ng lagari. Para makamenos. Natanggalan natin yan sa gitna. So mamaya, ito ngayon, dilinisin natin to. Tsaka ito. So parang bibilugin natin na malapit sa balat para pag naghilom yung balat, kakainin niya yun. So ito, yung nandito sa part naman na to, hindi to dapat flat. Dapat nakalubog pa yan para madaling kainin ng balat. So mapapansin nyo, di ba, tapered na siya. So malaki to papaliit. So ganun din yan sa likod, malaki to papaliit. So naka-tapered na yan. So dito naman tayo mga idol sa isa na to. So bali mangyayari ngayon dyan, ang bawas nito mga idol dito sa taas, para yung mismo maging gin niya dito kakain. Ito sa part na to. Ito, parang ganito. Ito yung tatanggalin. Ayan. Tapos ito medyo igagano ng konti. Ayan, nakita niya. So ito yung magagamit natin. So yun, matatanggal yun. Oh, yun yung sinasabi ko. Nakahiwalay ito dito. Hindi malapit tong ano na to dito sa ating sanga kasi kaya natin binaba para pag nag-pads kita pa rin niya na nakahiwalay. So meron siya negative space dito na nakahiwalay talaga sa paddings pagka natapos tong pads. Dito naman sa isa, ganun din. So ito yung sanga natin. Dito tayo magbabawas. Dapat dito natin makakuha yung gin sa part na to.
So yun, bawas muna tayo. So, at least konti na lang yung mamakinahin natin. Ayan. So i-detail na lang natin yan. So pagdating naman dito, ito tingnan nyo mga idol. Ito natural to sa wild yan. Ito. Sa wild to. Ngayon, ito kasi yung laki nung shari. So pagdating ngayon dito, nagdikit, di ba? So ang ginawa ko, binalatan ko pa yung part na to, binalatan ko yung part na yun para kung ano yung laki mismo nung shari na to, same na sila. So yun, mamaya ito, i-curve din natin yan para maging parehas na sila, maging balance na. So sinundan lang natin yung natural, kung ano yung itsura ng natural gagawin natin. So pagdating naman dito, ito nilinis naman natin. So nakita nyo yan. Ayan. So ito, gagawin pa natin yan. Tatrabahuin pa natin yung jean shari na to. Tapos yung taas naman, paliliitin natin yan, yung part na yan.